mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Apat na babae kabilang ang dalawang nagja-jogging lang pinagbabaril sa Lanao del Norte. Ang mga sospek lulong daw sa droga. Viral na away kalsada. Rider muntik makaladkad ng harangin ng pagtakas ng nakalitan niyang motorista. Isa pang rider may hiwa sa leeg at braso. Pati school uniform nagkagutay-gutay. Ang dahilan? Sinulid ng saranggola na nakaharang sa expressway. Kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kinumpirma na ng ICC. Tuloy ang paglilitis. Vice President Sara Duterte binira ang palasyo dahil sa naudlot niyang travel sa 5 bansa. Buelta ni Yusek Claire Castro. Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Matapos namang sisihin ni dating House Speaker Martin Romualdez ang executive branch sa isyu ng korupsyon, kumusta kaya ang relasyon niya sa pinsang si Pangulong Bongbong Marcos? Wala po ako masasabi. Hindi ko po sila nakikita nag-uusap. So, hindi ko po sila nakikita nag-uusap. 5 pisong barya nalunok ng isang bata sa Marinduque. At eto na nga, 4 na araw na lang bago ang back-to-back na A Secret in Prague at My Best Friend Eman. Makakasama natin mamaya sa Frontline si Shaina Magdayaw. Walang habas na namaril sa Lanao del Norte ang 2 lalaking lulong umano sa droga. Kabilang sa mga tinamaan ay mga nagja-jogging lang at nakasalubong lang ang suspect. 2 ang patay. Aniya sa Frontline sa balita si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Naglalakad ang 2 babaeng ito nang masapul sa CCTV sa Kulambungan, Lanao del Norte Martes ng umaga. Papunta sila sa highway para mag-jogging. Kasunod nila ang 2 lalaki na tila nagja-jogging din. Ilang saglit pa, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Hindi kita sa video pero sa pagkakataong yan, pinagbabaril na pala ng 2 lalaki ang mga babae. Makikita ring muli ang 2 lalaki na tumatakbo pabalik. Hawak ng isa sa kanila ang baril. Isinugod sa ospital ang magkapatid na babae na sina Grace at Charles Hope Ajim. Sa kasamaang palad, namatay kalaunan si Grace. Habang papatakas naman ang mga suspect, may nakasalubong pa silang 2 babae at pinagbabaril din ang mga ito. Nasugatan ang senior citizen na si Betty habang namatay naman ang 32 years old na si Christine. Ayon sa mga otoridad, posible na napagtripan lang ng mga lalaki ang mga biktima. Lulong umano sa illegal na droga ang mga salarin nang gawin ang krimen. Kung titingnan mo yung postura ng mga suspect, wala sa ayos. Kaya parang nakadruga yun eh. As to the victims, wala silang kinalaman o wala tayong kasiguraduhan na kung anong mga involvement nila sa ano kasi nagdi-jogging lang yun. Trip lang. Nagpapagaling pa sa ospital ang 2 sugatang biktima habang patuloy na tinutugis ang mga salarin. Nananawagan ang mga otoridad sa publiko na magbigay ng impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Muntik nang makaladkad ang isang rider na humarang sa tumakas na SUV sa Cainta, Rizal. Hinabol ng rider ang SUV dahil nabangga nito ang kanyang motor. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Halos sumampa na sa SUV ang lalaking yan na nakuhanan sa viral video na ito sa kahabaan ng Ortigas Avenue Extension sa Cainta, Rizal. Naka-video pa ang lalaking naka-helmet habang pilit na hinaharangan ang SUV. Pero dire-diretso lang ang driver nito na para bang walang pakialam. Hinampas na ng lalaki ang kotse pero muntik na siyang makaladkad nang humarurot ang sasakyan. Kwento ng video uploader sa News 5, rider ang lalaking naka-helmet at nasagasaan umano ng driver ang motor nito. Hindi yun nakunan sa video pero bago pa ang banggaan, napansin na raw ng uploader na nagtatalo ang dalawa sa kalsada.
Nagkaroon sila ng discussion. May sigawan siya kasi may nagtataas ng kamay, tapos may nagtuturoan, ganun. Tapos, siguro hindi medyo mainit na yung conversation nila. Nasagasaan pa niya yung motor talaga. Kaya kung makikita niyo doon sa video, sira yung ilalim ng bumper ng black SUV. Sa bahaging ito ng Ortigas Avenue Extension, dito sa Cainta, Rizal, nangyari ang insidente na pinapaimbestigahan na umano ng Land Transportation Office. Agad naman naglabas ng show cause order ang pamunuan ng LTO laban sa SUV driver na posibleng patawan ng lifetime ban sa pagmamaneho. Kailangan ngayon magpaliwanag ng driver at ng may-ari ng SUV sa LTO. Pansamantala ring isususpinde ang lisensya ng driver habang patuloy ang investigasyon. Dinimok naman ni LTO Chief Marcos Lacanilao na lumantad ang hindi pa nakikilalang motorista. Dagdag pa riyan, kinukundina rin niya ang mga ganitong karahasan sa kalsada. Kahit ano man yung pinagsimulan nila, sila yung nagbanggaan o nagtalo, hindi yun yung nagbibigay ng lisensya sa kanya para siya ay tumakbo at manakit ng tao. So kung ano man yung naging problema nila o sa pangyayaring yun, hindi niya pwedeng ginawa yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Muli na namang tumaas ang presyo ng crudo sa world market sa kabila ng extension ng ceasefire ng Iran at Amerika. Ang tanong ngayon, magkaka-rollback ba o baka taas presyo na naman sa susunod na linggo? Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, sa lagay ngayon ng world market, kumusta kaya ang magiging presyo ng petrolyo next week? Julius, tama ka nga sa observation natin, napakalikot ng galaw ng presyohan ng langis sa international market at bahagya nga itong tumaas dahil nga dyan sa mga developments sa pagitan ng Iran at ng US. Pero posible pa rin naman daw ang rollback sa susunod na linggo, hindi nga lang daw ganong kalaki katulad na nakita natin itong nagdaang 2 linggo. Nananatiling sarado ang Strait of Hormuz na siyang dinaraanan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo. Ito ang desisyon ng Iran dahil nakaharang ang mga barko na US sa lugar sa kabila ng extension ng tigil putukan sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya naman, ang West Texas Intermediate Crude Futures na isa sa batayan ng presyohan ng langis sa buong mundo umakyat sa $94 per barrel o mas mataas na mahigit 1% kumpara kahapon. Habang ang Brent North Sea Crude na isa ring basihan ng presyo, namamayagpag na naman sa $103 per barrel matapos bumaba sa $90 noong nakaraang linggo. Sa kabila niyan, ayon sa mga insider sa industriya, posible pa rin daw magka-rollback. Pero hindi na kasing laki ng sa linggong ito kung saan pumalo sa halos 25 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel. Malayo pa rin ito sa 55 hanggang 60 pesos per liter na presyohan ng diesel bago nagsimula ang gulo sa Middle East. Kaya naman, di napigilang magpahayag ng pagkadismaya ang transport group na ELTOP sa Department of Energy na tila di raw nakikinig sa kanilang mga hinaing. Yan ho yung tampo namin sa Secretary Garin. Kaya kami ho, talagang kasama kami sa nananawagan na sana ho, palitan na lang ho. Dahil hindi po kami importante na public transport sa kanyang puso. Samantala, posible pa rin daw ang pagkakaroon ng 50% na diskwento para sa mga sumasakay sa LRT Line 1. Go signal na lang daw ng Department of Transportation ang hinihintay para sa diskwento sa linya ng tren. Matatanda ang noong nakaraang buwan, ang MRT3 at LRT2 ay una nang nagbigay ng diskwento sa mga pasahero. Again, there's some commercial matters behind that, but again, we're also waiting for the grantor signal. Ngayong araw naman, binuksan ng LRMC ang de-aircon na waiting area nito sa Baclaran Station. Magbibigay ginhawa raw ito sa mga pasahero ngayong tag-init. Sa mga susunod na buwan, magbubukas ng ganito ring pasilidad sa iba pang istasyon ng LRT Line 1. Julius, normal pa ang sitwasyon dito sa mga gasoline stations sa akin natatayuan natin ngayon. At hindi ganong karami yung mga sasakyan na nagpapakarga ng gasolina o ng diesel. Siguro hinihintay pa rin, umaasa pa rin ang maraming motorista na magkakaroon ng rollback sa susunod na linggo. Kaya sa ngayon, hintay-hintay muna sila. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Hindi makakalabas ng bansa si dating House Speaker Martin Romualdez
kasunod ng ibinabang precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan. Kumusta naman kaya ang relasyon niya sa kanyang pinsang si Pangulong Bongbong Marcos matapos sisihin ang ehekutibo sa isyu ng korupsyon? Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Wala pang kaso pero bawal nang lumabas ng bansa si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Pinayagan kasi ng Sandigan Bayan ang hiling ng Ombudsman sa paglalabas ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Ayon sa Sandigan Bayan, may probable cause o sapat na basihan para paniwala ang aalis ng bansa si Romualdez para hindi siya maaresto. Inatasan na rin ng Bureau of Immigration na isama ang pangalan ng dating House Speaker sa hold departure list. Kinilala naman ng kampo ng kongresista ang desisyon ng Sandigang Bayan, pero plano nilang questionin ang inilabas na precautionary hold departure order. Paglilinaw nila. At the outset, we clarify. Representative Romualdez is in the Philippines and has not left the country. Any report or insinuation that he has fled is false and irresponsible. Mabuti rin daw ang intensyon ni Romualdez sa pagpapaalam na bumiyahe para sa anilay long overdue na medical check-up. Nitong Lunes, inaprubahan ng Kamara ang travel clearance ni Romualdez papuntang Singapore para raw magpagamot hanggang May 4. Kahit naman ilang beses binanggit ang salitang executive at command responsibility sa ginawang video message ni Romualdez sa issue ng korupsyon sa pambansang budget, para kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya pinatatamaan ng kongresista. Hindi ganun ang tingin ng Pangulo dahil nga po, una po, 2025, nung nakikita niya na mayroong mga anomalya, siya po ang nagpautos na magpaimbestiga. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. Kaya nga po, nagkaroon ng ICI. Nang tanongin naman ang relasyon ng magpinsang Romualdez at Marcos, sagot ni Yuse Claire Castro. How do you define the relationship between the President and the former House Speaker? Are they in speaking terms? Sa aking personal na pagkakaalam, wala po akong nakita na sila po ay nag-usap. Ano pong ibig sabihin nung... Sa aking pagkakaalam, kung ako'y itatanungin nyo, wala po akong nakita nag-meet sila o nagkausap sila. Pero paano po natin i-describe yung kanilang relationship? Are they good? Wala po ako masasabi. Hindi ko po sila nakikita nag-uusap. Hindi na rin daw saklaw ng Malacanang kung ang nararamdaman ng kongresista ay ginawa siyang scapegoat. Kung ano po ang nararamdaman ni dating Speaker Martin Romualdez, ay hindi po natin ito saklaw. Kung ang pag-iimbestiga po ay makakatulong mismo ang dating Speaker, mas gugustuhin po yan ng pamahalaan ng Pangulo para managot ang dapat na managot. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Binira ni Vice President Sara Duterte ang palasyo dahil sa naudlot niyang travel sa 5 bansa. Welta naman ang palasyo kung gusto niyang mag-world tour, edi ibigay ang hilig. Nagbabalik si Maricel Halili. Sa gitna ng naungkat na bilyon-bilyong pisong transaksyon sa bangko at hindi raw tugmang yaman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, babiyahe sana si Vice President Sara Duterte sa 5 bansa ngayong araw hanggang May 15. Kabilang sa kanyang pupuntahan ang Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Pero naudlot yan. Sabi ng BC, last minute inilabas ng Office of the President ang kanyang travel authority. Kaya sa isang Facebook post, sinabi niyang nabago ang kanyang plano. Naging alanganin daw kasi ang pagpayag sa biyahe niya sa ibang bansa. Magsusumite na lang daw siya ng bagong request. Panawagan niya, bilisan sana ang pagproseso ng mga dokumento para makapaglaan pa siya ng oras sa paghahanda sa biyahe. Tiyakin din daw sana ang confidentiality at paghawak ng mga sensitibong dokumento. Malaking tulong aniya na mapanatili nito ang epektibong security arrangements. Hirit pa ni VP Sara, God save the Philippines. Buwelta naman dyan ng Malacanang. Normal ang pagbibigay ng travel authority sa BC isang araw bago ang biyahe niya. Ganyan ba ang gusto niyang palabasin? Wala pa sa record na kapag siya'y nag-request ng pagbabakasyon or personal trip
ng mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. Palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. Pagdating sa confidentiality, public servant si VP Sara, kaya banat ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi po maitatago ang mga bagay-bagay na nais niyang itago. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko. banat pa niya, dapat bang bumiyahe sa panahon ngayon na may krisis sa Middle East at may bilyones na issue si VP Sara? Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Hindi rin dapat issue rito ang pagbibigay ng travel authority. Ang issue raw, bakit biglang may change of plans si VP Sara? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Pero hindi na raw kailangang magbigay pa ng mensahe ang palasyo sa bise. Sabi nga natin, ibigay ang hilig ng walang ligalig. Pinag-aaralan naman ngayon ng Malacanang kung dapat bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Japan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kinumpirma ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, pakidetalye nga kung ano yung mga posibleng mangyari kasunod nga ng desisyon ng ICC. Cheryl, ibig sabihin niyan, tuloy ang trial laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga kasong crimes against humanity. Unanimous ang naging desisyon ng mga hukom ng ICC Pretrial Chamber 1 para kumpirmahin ang lahat ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Nakitaan daw nila ng sapat na batayan na si Duterte ay responsable sa crimes against humanity, murder at attempted murder. Ang mga krimen daw na ito ay bahagi ng malawakan at sistematikong pagpatay sa pagitan noong November 2011 hanggang March 2019. Sakop nito ang panahong naging alkalde at vice mayor si Digong sa Davao City at nang maupo siya bilang presidente ng Pilipinas nang ipag-utos niya ang madugong war on drugs. Pinagbasehan daw ng mga hukom ang kanilang desisyon sa mga ebidensya na ipinresenta ng prosekusyon at depensa noong confirmation of charges hearing nitong Pebrero. Maging ang mga isinumiting dokumento ng parehong partido at ng mga biktima na lumahok sa pagdinig. Ang trial chamber na ang hahawak ng kaso at pangungunahan ng tatlong hukom na magdedesisyon kung ano ang mga susunod na hakbang sa paglilitis. Oras na gumulong na ang paglilitis, alinsunod sa probisyon ng Rome Statute, kailangang i-present ang akusado. Pero pwede ring desisyonan ng korte ang ibang paraan o modalities ng pagdalo. Pwede din na maghain ng petisyon ng kampo ni Duterte para sa interim release. Bukod dyan, inotorisahan na rin ng direktang paglahok ng 539 na biktima ng extrajudicial killings sa paglilitis. Sila naman ay kakatawanin ng common legal team na sina Attorney Joel Butuyan, Gilbert Andres at Paulina Masida. Cheryl, winelcome naman ng Office of the Prosecutor itong desisyon ng ICC Pretrial Chamber. Patunay lang daw ito na malakas at malalim ang kanilang naging investigasyon at ebidensya. Maituturing daw itong milestone para mapanagot ang mga nasa likod ng di umano'y EJK. Naglabas din ng pahayag ang palasyo. Ayon kay Yuse Claire Castro, nare-respeto nila ang desisyon ng ICC. Parehong partido raw ang makikinabang dito. Hustisya para sa akusado kung siya ay walang sala o hustisya para sa mga biktima kung naabuso man ang kanilang karapatan. Cheryl? Camille, may sagot na ba rito ang legal team ni dating Pangulong Duterte?
Cheryl, iginiit ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na questionable pa rin ang credibility ng mga testigo sa kaso na pinagbasehan nga ng desisyon ng ICC. Papatunayan daw ng depensa sa kanila sa paglilitis na ang sinasabing state policy na binuo ni Duterte ay kathang isip lamang. Ipapakita rin daw nila na walang bigat ang mga ebidensya ng sinasabing criminal witnesses sa kaso at ito ay isinulong lamang ng mga kritiko ng dating Pangulo. Cheryl? After nitong kumpirmasyon, confirmation, ano ang susunod na mangyayari, Camille? Cheryl, maglalabas na nga ng instruction itong trial chamber kasi from pre-trial, yung parang mahahawak na nga nitong kaso ay yung trial chamber. So sila na yung maglalabas kung ano yung magiging next steps. Although sinabi nga rin ng ICC na hindi automatic na pwedeng mag-appeal both yung defense and prosecution dito sa naging desisyon ng ICC. Kaya kailangan pa nilang maghingi ng kailangan pa nila itong i-request sa appeals chamber. At yun din, magiging discussion din kung paano yung magiging modality nung pagharap ni dating Pangulo. Actually, tinanong nga din natin yan, Cheryl, no, kay Attorney Kaufman kung i-waive ba ulit ni dating Pangulo yung kanyang pag-appear o through online ba, pero hindi pa yan sinasagot sa atin ni Attorney Kaufman. Cheryl. Maraming salamat. Camille Samonte. Ang tunay na magnanakaw, hindi raw sa bangko pinapasok ang pera kundi sa mga maleta. Yan ang patutsada ni VP Sara Duterte sa pagbulatlat ng Kamara sa kanyang bank records at SALN. Pero buwelta ng isang kongresista, nauhuli rin sa mga dokumento ang mga magnanakaw. Nagbabalik si Camille Samonte. Ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga press release. Ito ay nakasandal sa mga dokumento at sa mga salaysay na sinumpaan. Yan ang mariing panawagan ni House Justice Committee Chair sa pagsisimula ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte kahapon. Pero wa-epek yan sa bise. Ngayong araw, isang press release na naman ang tugon ni VP Sara sa mga pagdinig. Sabi ng bise, simple lang daw ang sagot niya sa mga paninira. Malinis daw umano ang kanyang service record. Hindi raw siya kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Idineklara rin daw niya sa kanyang SALN ang lahat ng kanyang mga ari-arian at pera. Bawat sentimo legit daw ang source at may kaukulang dokumento. Hindi rin naiwasan ng bise na ibaling ang sisi sa Administrasyong Marcos. Giit niya, habang lalong lumalalim ang pang-aabuso ng administrasyon sa mga institusyon, mas nahahalata raw ang takot nila na managot. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganoon din daw katindi ang katahimikan ng administrasyon tungkol sa anyay bilyong-bilyong pisong ninakaw, inilagay sa maleta at inilabas sa bansa. Banat pa niya, ang mga totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Sagot naman dyan ni Congressman Terry Ridon, nahuhuli rin sa mga dokumento ang mga magnanakaw. Hindi mo magsisinungaling yung mga dokumento. At yun yung kailangan niyang harapin sa ngayon. At hanggang sa araw na ito, wala po siyang paliwanag dyan po sa mga bagay na yan. So, wag po tayo maghanap ng sisi doon sa pagkakahuli. Doon po sa AMLAC report kahapon. Pero ang huling tanong ng bise, nasaan daw ang malinaw na sagot sa flood control, sa taas presyo sa bilihin, sa independent foreign policy? Yan daw ang dapat pagtuunan at hindi dapat magpalinlang sa ingay ng impeachment. Ang tunay daw na laban ay para sa kapakanan ng mga Pilipinong dumaranas ng matinding hamon araw-araw. Nanindigan naman ang defense team ng bise na sasagutin lamang ni VP Sara ang lahat ng aligasyon sa tamang forum. At yun ay ang Senado na posibleng maging impeachment court. Matagal na raw nila itong pinaghahandaan at dito raw nila ipapaliwanag at idedetalye ang kanilang depensa. Again, her attendance or should I say non-attendance is based on the position of the defense, no, regarding the jurisdiction or the lack thereof. Pero hindi ibig sabihin nito na ayaw rumisponde o sumagot ng ating Vice Presidente sa paratang. We do not want everything to be like a trial by publicity. Hindi naman kami yung tipo ng mga abogado na gustong nakikipagdebate sa media.
Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa ibang balita, pinagplanuhan umanong halayin at patayin ng sariling ama ang dalagita sa Bustos, Bulacan. Bago raw kasi ang krimen ay nagkatampuhan ang mag-ama dahil nakipagkita ang biktima sa kasintahan nito. Live mula sa Bustos, Bulacan, nag-uulat si Gary De Leon. Gary, ano ang update dyan? Cheryl, case closed na ang kaso at dahil nasa advanced stage of decomposition na rin ang bangkay ng 17 anyos na dalagitang si Mary Galliano, agad na itong ipinalibing matapos ma-autopsy. Sa bakanting lote na yan, natagpuan ang biktima noong April 18. Ayon sa ina ng biktima, April 11 nang magpaalam si Mary na pupunta sa bahay ng kanyang kapatid. Pero hindi nito nakabalik. Agad daw nilang hinanap ang dalagita hanggang sa mismong ang tatay ni Mary ang nagbalita na nakita na niya ang nawawalang anak. Pakinggan natin ang pahayag ng ina ng biktima. Pumunta daw siya sa lugar na yon, sabi niya sa pulis, pumunta daw siya sa lugar na yon, ikot daw siya doon, ikot daw siya sa ganyan, hanggang sa daw hinatak daw yung paa niya nung anak niya. Pero nang magsagawa ng hot pursuit operation at mahuli ang isa sa mga suspect na siyang kumanta, dito na nadiskubre na 4 ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen, kabilang na ang tatay ng biktima. Kwento ng ina ng biktima, matagal na silang hiwalay ng mister dahil nakulong ito dahil sa illegal na droga. Katunayan, kakalaya lang ng suspect noong Oktubre ng nakaraang taon. Ngayong buwan lang sila umuwi sa bahay ng suspect sa Bulacan dahil sa mismong hiling na rin ng biktima. Pakinggan natin ang pahayag ng ina ng biktima. Wala naman po akong ibang gusto kundi mabuo yung pamilya ko eh. Kaya po pinipili namin mag-iina na makasama pa rin siya dahil mahal siya ng mga anak niya. Pero hindi ko akalain na kaya niyang gawin talaga sa anak namin yun. Sa ngayon, Cheryl, bago ang krimen, napansin daw ng ina ni Mary na may tampuhan ng anak at kanyang mister dahil nakipagkita raw ito sa kanyang boyfriend. Pero hindi akalain ng nanay na mangyayari pala na nagplano ang kanyang asawa na patayin at halay ng sariling anak. Sinampanan ng kasong murder at rape ang tatay ni Mary at 3 suspect na gumasa rito. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Muntik na munong maputulan ng ulo ang isang college student sa Cebu. Napatid siya ng sinulid ng isang saranggola habang nagmomotor sa expressway. Nasa frontlining balita si Jan Aroa ng News 5 Visayas. Malaking hiwa sa leeg at braso, gutay-gutay na school uniform. Ito ang sinapit ng 22 anyos na civil engineering student na si Francis Jan Santa Maria matapos mapatid ng sinulid habang nagmamaneho ng kanyang motor sa CCLEX sa Cordova, Cebu nitong Martes. Pinuntahan ng News 5 si Francis. Kapansin-pansing naka-band-aid pa ang kanyang leeg at braso. Umabsent muna siya sa school para magpagaling. Ayon sa kanya, pauwi na siya sa school nang maaksidente. Hindi niya raw namalayan na may nagpapalipad ng saranggola sa baba ng expressway. Di rin niya napansin ang sinulid na nakaharang sa kalsada. Hindi mo talaga maiisip na may lubid. Kasi expressway kasi. Sumakit na kasi dito sa may liig ko. Tapos yun, nabaon yung hilo sa laman ng aking liig. Tapos binira pa ng may-ari ng saranggola. Kunti na lang sa may ugat na kung naputol pa, talagang dudugo pa yun dito sa may dibdib ko. Oo, talagang di pa talaga malas kung iisipin mo. Kung di raw siya nakapagpreno, posibleng naputol ang ulo niya. Malaki ang kanyang pasasalamat na nakaligtas siya sa insidente. Di pa nakilala ang nagpalipad ng saranggola pero panawagan ng biktima. Sana matuto ka kasi hindi madali na makabiriya ka ng tao lalo na sa sitwasyon ko ngayon nga students pa naman. Ang LGU ng Cordova, mahigpit umanong pinagbawalan ang pagpapalipad ng saranggola lalo na sa malapit sa CCLEX dahil lubhang napakadelikado. Usap kami ni Mayor, he's asking the Sanggunian to pass an ordinance prohibiting the kiting in the area where the CCLEX is located.
But for the meantime that the ordinance is still in the process of approval, he will issue an executive order to prohibit any individual that would use the area near CCLX for kiting, for flying their kites. Sinabi naman ng pamunuan ng CCLX, taon-taon umanong problema nila ang pagpapalipad ng saranggola tuwing tag-init, lalo na malapit sa mga expressway. Nakipag-ugnayan na sila sa mga barangay para magpaalala sa mga residente, lalo't marami nang nakumpiskang saranggola na napunta sa kalsada. Wala nang planong magsampa ng reklamo ang biktima sa nakadisgrasya sa kanya. Pero hinimok ng LGU ang nagpalipad ng saranggola na sumuko at panagutan ang nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas! Nasabat ang higit kalahating milyong pisong halaga ng shabu sa isang rider na umiwas sa checkpoint sa Quezon City. Nahuli ang rider ng mga pulis nang may mabangga ito habang tumatakas. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Paldo! Panalo! Walang kawala ang lalaking ito ng makorner ng mga pulis sa Quezon City. Nakuha sa kanya ang higit kalahating milyong pisong halaga ng shabu. Nakita nila ang lalaking sakay ng motorsiklo at umiwas sa checkpoint sa barangay Greater Fairview. Ayon sa mga pulis, naabutan nila ang suspect na makabangga ito ng isa pang nakamotor habang tumatakas. Natumba yung motor niya. Habang natumba siya, inahabol siya ng kapulisan natin. Nakita na may kinuha pa siya na paper bag sa motor niya at tumakbo na siya palayo papunta doon sa Republic Ave na malayo pa yung naabutan niya na kung saan doon na siya nahuli ng ating TMRUs. Kinilala ang suspect na si alias Jacinto, 52 anyos, residente ng Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Na-recover mula sa kanya ang 80 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 544,000 pesos, isang cellphone, belt bag at motor. Depensa naman ang suspect na pag-utusan lang daw siya. Hindi ko mo po alam kung sino yun eh. Nabot lang po sa akin. Tao rin po. Ikaw ba'y gumagamit at nagtutula? Isang delivery app. Pinapadala daw niya to sa kanya ng isang delivery app. Pero hindi siya nagsabi kung saan niya dadalhin to. Ayun nga, ang pinagtataka rin ng ating mga kapulisan, wala siyang prueba na itong sinasabi niya ay may katotohanan, na may app na pinapadala sa kanya. Napag-alaman naman na dati nang nasangkot sa kasong illegal gambling, robbery ang suspect. Sa ngayon, mahaharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at disobedience to a person in authority. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Sobra-sobra na raw sa kailangan mga ebidensya ang inilantad para ma-impeach na si Vice President Sara Duterte. Pero may buwelta riyan ang kampo ng bise. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Isa sa mga naging sentro ng pagdinig kahapon ang tila mahiwagang kahon na dinala ng Bureau of Internal Revenue sa Kamara. Naglalaman yan ng mga income tax return ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Pero ang mga kongresista napagdesisyon hindi ito buksan. Giit kasi ng BIR, sa ilalim umano ng batas, pwede lamang itong ilabas in aid of legislation at sa loob ng executive session. Pero kahit pa hindi nabuksan ang kahon ng BIR, sobra-sobra na raw ang lumabas na mga ebidensya para iakyat sa Senado ang impeachment case ng bise. The AMLC report, pag binangga mo doon sa SALN, it says a lot of things. No? Given the weight of the evidence presented yesterday, I think nasatisfy na ang threshold ng probable cause. Baka nga nalampasan pa with the weight of evidence. Si Akbayan Party List Representative Shell Jokno naman, tinawag na smoking gun ang mga lumabas na ebidensya laban sa bise. Yung lumabas sa mga report ng AMLA, kumpara natin sa mga dineklara niya sa kanyang SALN. Napakalaki ng pagkakaiba
Yung discrepancy ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga, desidido ng may matibay na basihan para sa ground the betrayal of public trust. Yung 1.5 billion na pumasok doon po sa kanya pong account over the course of several years. Sobrang layo po nito. Doon sa 88 million net worth. Doon pa lang po mabigat na batay na po para ho ma-establish yung probable cause over unexplained wealth. Binweltahan naman ng kampo ni VP Sara ang mga paratang sa hindi umano tugmang salin at mga ari-arian ng bise. Talagang ito ay matransmit sa impeachment court. We are confident that we will be able to show na walang katotohanan yung hindi nagtutugma. But I'm also not saying na kasinungalingan yung mga present kahapon. The way it's presented, doon tayo magkakaroon ng pagkakataluhan. Kung accurate ba. Samantala, sa ilang taong pagiging kritiko sa mga Duterte, tila vindicated o nalinis na ang pangalan ni dating Senator Antonio Trillanes. Sa 19 kasing random na piniling financial transaction sa kanyang affidavit, lahat yan nagtutugma sa inimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council. Sa kabila niyan, patuloy pa ring pinabubulaanan ng bise ang testimonya ni Trillanes. Isang dekada na raw nitong pinapakalat ang anyay hindi naman kapani-paniwalang storya. Sabi ng bise, sa loob ng 10 taon, hindi raw nagbago ang naratibo ni Trillanes. Ang tanging nagbago lang daw ay ang makinaryang backer niya. Si PBBM na hindi raw mapilit magpa-drug test. Ang law benders umanong mga miyembro ng Kamara. Ang Commission on Audit na tinatimingan daw ang pag-issue ng dokumento sa political attacks. At ang AMLAC officials na tumatanggi raw linawin ang mga aligasyon laban sa kanya. Sa April 29, muling gugulong ang impeachment hearing kung saan pag-uusapan naman ang aligasyon ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Narito ang mga showbiz update ngayong Huwebes. Mahigit 2 dekada na sa showbiz ang my best friend and star na si Sid Lucero. Pero ang madalas na tigasing kontrabida, certified fanboy pala ni Miss Ay de las Alas. Yan at ang iba pang kwento ni Sid Lucero sa Frontline Report ni MJ Marfori. Galing sa kilalang angkan na mga batikang artista. Malalim umarte lalo't madalas kontrabida ang ganap niya. Pero behind the camera, ibang-iba pala ang multi-awarded actor na si Sid Lucero. For one, isa siyang nerd na mahilig sa Japanese anime, video games at board games. At kapag walang showbiz commitments, ang trip naman niyang gawin ay... Now I like to tinker. In fact, recently nagbukas ako ng motor shop. In fact, mas nakafocus ako doon. I like to tinker with motorcycles and things that move. I like to know how they work. Pero pagdating sa upcoming kapatid seryeng My Best Friend Eman, ibang Sid ang mapapanood nating lahat. And My Best Friend Eman, my character is Joshua. Yung dinadala ni Joshua that makes him behave that way is very real and it happens in real life. It still happens up to now. But this one, they really created a platform for a bad guy antagonist to make sense. Si Sid, hands down sa mga kasama niya sa serye, mula sa mga co-actor hanggang sa production team. Pero fanboy daw talaga siya ng bongga sa nag-iisang Miss Ay de las Alas. Since I got to work with Miss Ay, I'm now her biggest fan. I can't believe how amazing she. I've always known naman kung gaano kagaling si Miss Ay, pero grabe to watch her first person. Baliw. As in, quit na lang ako. Para sa isa sa mga mahuhusay na aktor sa bansa, mahalaga kay Sid ang material ng proyektong tatanggapin niya. At isa sa mga dahilan bakit no-brainer daw ang pag-yes niya sa My Best Friend Eman. What really got me kasi is yung concept mismo. There's a whole thing that we're all trying to take care of, which is the message of Eman. Abangan si Sid Lucero sa My Best Friend Eman simula Lunes, April 27, 8:45 p.m. sa Todomax Primetime 5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
Susunod, dugyot na pagawaan ng pustiso sinalakay. Napul sa CCTV, lalaking nag-sign of the cross, abay, hold-upper pala. At bakbakan sa PBL Finals, sinong magwawagi? Creamline Cool Smashers o Signal Super Spikers? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasa kote ang isang illegal na dental clinic na gumagawa ng mga peking pustiso sa Cebu City. Ang kanilang nakakadiring setup tumambad sa mga operatiba. Nasa frontlining balita si Jan Aroa ng News 5 Visayas. Sinalakay ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation kasama ang Philippine Dental Association ang bahay na ito sa Tipadilla, Cebu City, Lunes ng hapon. Matapos makatanggap ng report ng illegal na dental laboratory, pagpasok sa bahay, tumambad sa operatiba ang nagkalat ng mga materyales sa paggawa ng pustiso tulad ng dentures at dental casts. Kapansin-pansin rin ang mga magulo at maruming stand. But the problem is, wala gid mo lisensyado o niya. Hingikap kita ba sa pasyente. Ang target sa operasyon, dating assistant sa isang dental clinic at ngayon ay illegal na nagtayo ng sariling dental laboratory. Naglalaro sa hanggang 6,000 piso ang singil ng suspect sa kanyang mga kliyente. Aminado naman ang mga suspect. Ako tibuhat yung pustiso, wala ko permit. Na nga, nakasakod ni Kuan, direct sa baba. Nasampahan na sila sa kasong paglabag sa Philippine Dental Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Bago mag-hold up, abay nag-sign of the cross pa muna ang isang lalaki sa Cainta, Rizal. Aabot sa 5,000 piso ang nakuha niya sa biktimang Indian national. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Alexis Ebue. Sa kuha ng CCTV na ito sa isang eskinita sa Barangay Bagong Silang sa Cainta, Rizal, makikita ang isang lalaki nakahubad. Nakasuot ng baliktad ng sombrero habang nakatakip sa mukha ang kanyang t-shirt. Makikita ring may hawak siyang patalim. Pumwesto sa gilid at sumandal muna sa pader. Maya-maya pa, bigla na lang nag-sign of the cross. Hawak na niya sa kaliwang kamay ang kutsilyo at saglit na tumigil. Pagkatapos, sumenyas na tila may kinausap at saka sumibat. Ilang saglit lang, dumaan ang isang lalaki naka-helmet na isa palang Indian national. Bago makalampas, napatigil ang Indian at napaatras pa nga. Di kita sa video, pero tinutukan na pala siya ng patalim ng lalaki kanina. Kinapkapan din siya ng lalaking hold-upper. Tinangay nito ang 5,000 pesos na nakolekta ng biktima sa isang residenteng nanghirap ng pera. Ilang segundo pa, nakita ulit sa CCTV ang lalaki na naglalakad palayo na parang walang nangyari. Ayon sa Deputy Chief ng Barangay, laging dumaraan ang biktima sa lugar. Kaya suspetsya nila, inabangan na talaga ito ng sospek. Pinuntahan ng News 5 ang lugar at personal na nakausap ang may-ari ng CCTV. Anila, residente sa lugar ang lalaki at hindi raw ito ang unang pagkakataong nang hold up siya. Kasi yung pagkakaalam ko po, itong Bombay na hinold up niya, pangalawang beses na po yan. So yung unang hinold up niya, kumbaga, hindi siya... Diyan din sa pwesto na yan siya hinold up. So hindi lang siya nakunan kasi wala pa kami CCTV. So nung naganap ng na-hold up na siya, nag-decide na akong bumili ng CCTV. Walang balak magsampa ng kaso ang biktima. Pero ang presidente ng Bagong Silang Neighborhood Association, desididong sampahan ng reklamo ang sospek. Pinatawag muna namin, hindi sumipot, yung pamilya, yung lola lang. Dinaan namin sa magandang usapan pero nangako naman yung lola na ilalayo dito. Patuloy pa ang investigasyon dyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5.
Weather update tayo mga kapatid. Kahapon nga naglabas ang pag-asa ng El Nino Alert dahil yan sa patuloy na pagtaas ng tsansa ng pagkakaroon natin ng El Nino sa kalagitnaan ng taon. Pero mga kapatid, sa ngayon wala pa po tayong El Nino at tayo po ay nasa neutral conditions pa lamang. Wala pa pong epekto ito pong ating El Nino. Pero maaari pong ma-extend yung ating panahon ng tag-init dahil sa pagsisimula ng El Nino sa kalagitnaan ng taon. Mas mararamdaman pa po natin ang epekto ng paparating na El Nino, ang tagtuyot nito o yung dry season nito sa susunod na taon o sa susunod na tag-init. Pero ngayon, nagpapatuloy pa rin po ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Dulot ng ating dalawang weather system, yung ating ridge ng high pressure area ay nag-extend po dito sa eastern section ng Northern Luzon at ang ating easterlies naman ang nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon sa natitirang bahagi ng ating bansa. Sa katunayan, pinakamataas nating heat index na naitala ngayong araw na ito ay pumalo sa hanggang 44 degrees Celsius dito po sa area ng Maguindanao, dyan po sa may Cotabato City. At bukas naman, yung ating aasahang pinakamataas na heat index ay muli dito po sa area ng Mindanao, sa Maguindanao, Cotabato City, nasa 42 degrees Celsius po yan. Sa Cagayan naman, sa may Apari, nasa 42 degrees Celsius din yung ating inaasahang heat index. Yan po yung ating mga areas na nasa danger level. Nasa extreme caution naman yung ating heat index sa areas po dito sa area ng Ilocos Norte, Lawag City, dyan po sa Pangasinan, Cagayan, Baler, Iloilo, kasama na po dyan ang Dumangas, maging dito po sa Negros Occidental, kasama na po dyan ang Surigao del Sur. Dito naman sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang mainit at malinsangang panahon sa tanghali at pagsapit ng hapon. Nagiging maulap po yung ating panahon. Again, paghandaan po natin ang medyo may kataasang heat index din na pumapalo sa hanggang 37 to 39 degrees Celsius. Kaya wag pa rin po natin kalimutan ang pag-inom ng tubig at ang pag-iwas sa direktang init ng araw, lalong-lalo na sa tanghali. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Inaabangan ngayon ang matinding volleyball action sa PVL All-Filipino Conference Finals. Matutuloy kaya ng Creamline Cool Smashers ang momentum o babawi ang Signal Super Spikers? Live mula sa Smart Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, anong team na ang lamang? Diego, alam mo, ilang paluan at hampasan na lamang ay malalaman natin kung magkakaroon na ba ng kampyon ngayong gabi sa Game 2 ng PVL All-Filipino Conference Final sa pagitan ng Creamline Cool Smashers at ng Signal Super Spikers. Sa ngayon nga, ongoing pa yung first set kung saan kanina dikit sa 22-all ang laban. Kasalukuyan nga nagbabakbakan ang magkabilang koponan na may kanya-kanyang target ngayong gabi. Ang Creamline matapos matalo sa semis kontra sa Signal bumawi noong Martes. Ipinakita ng Cool Smashers kung sino ba ang dapat katakutan sa court with a statement sweep. Patunay na kaya pa rin nilang dominahin ang heavyweights ng liga. Ang Super Spikers naman must-win mode na para ma-extend ang serye. Sasandalan nila ang opensa ni Vanny Gandler, Erica Santos at Jackie Acuna. Pero bago yan, nauna nang nagharap para sa Battle for Bronze ang PLDT High-Speed Hitters at Farm Fresh Foxes. Dikdikan ang naging laban dyan kanina kung saan nangibabaw ang PLDT in 5 sets. Tinapos ni KKD Kim Kiana D ang laro with a winning block para makuha nila ang panalo. Best player of the game kanina si KKD kung saan nagtala nga siya ng 21 points and 6 blocks habang Savvy Davison naman contributed with 20 points. Sa ngayon nga, kung magwawagi na, Diego, ang Creamline at magtutuloy-tuloy ang momentum nila, makukuha na nila ang panalo. Ito na yung magiging pang-11 na championship title nila sa kasaysayan ng liga. Pero tignan natin kung magiging spoiler act ba ang Signal maya-maya lamang at may tatabla pa ito at magpo-force ng do or die Game 3. Yan muna ang latest mula dito sa Big Dome. Diego? Maraming salamat, Ian Suyu. Susunod, isang ama at dalawang itong anak patay sa pamamaril. Ilang nanonood lang ng racing na bundol ng tumilapon na sasakyan. At OG Diaz, magbabalik sa TV5 na may bit-bit na inspirasyon para sa ating mga kapatid. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kinundi na ng ilang grupo ang pagkamatay ng isang estudyante at isang mamamahayag sa engkwentro ng militar at New People's Army nitong linggo. Git ng militar, pawang mga rebelde ang 19 na napatay nila sa operasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Nanay! Nabulabog ng sunod-sunod na putok ng baril ang mga residente ng Toboso, Negros Oriental nitong linggo. Mula yan sa engkwentro ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army at mga miyembro umano ng New People's Army. 8 beses na nagkasagupaan ang militar at mga rebelde sa loob ng isang oras. 19 na miyembro umano ng NPA ang napatay. Kabilang sa mga nasawi ang itinuturong leader ng grupo na si Alias Dong na sangkot din umano sa pangingikil at pagpatay. Si Alias Dong, siya yung identified natin na yung kumbaga tumatayo na front secretary nung dismantled na Negros North Front. Isang sundalo rin ang sugatan matapos ang bakbakan at patuloy pang nagpapagaling sa ospital. Mahigit 500 residente naman ang kinailangang ilikas mula sa lugar. Ayon sa Philippine Army, nag-ugat ang operasyon sa paghingi ng mga residente ng tulong matapos makitang naglalagi na roon ang armadong grupo. Yung mismong mga community doon, sila yung nagsabi, yung presence ng mga armado na yun. Kaya nag-conduct ng security operations yung tropa ng 79th Infantry Division. Nagpaabot ng pakikiramay ang Philippine Army sa pamilya ng mga nasawi. Hindi raw kanais-nais na ang mga napaslang ay pawang mga naging biktima umano ng anilay kasinungalingan ng mga rebeldeng grupo. Sa isang pahayag naman mula sa Apolinario Gatmaytan Command ng NPA, exaggeration o pagmamalabis daw ang bersyon ng kwento ng militar. Kakaunti lamang daw mula sa 19 na namatay sa engkwentro ang mga rebelde. Katunayan, isa raw sa mga napatay ang counselor ng UP Diliman University Student Council na si Alaysa Alano. Nanawagan ng hustisya ang Student Council ng UP Diliman para sa kanilang kasamahang si Alaysa Alano na namatay sa anilay panunupil ng militar. Pero sabi ng Philippine Army, miyembro ng NPA ang napatay na estudyante. Based doon sa testaments and based doon sa result ng encounter, doon siya mismo sa encounter site, kasama yung mga kasama niya rin na namatay, may mga hawak na baril. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro kinwestiyon kung bakit nasa lugar ng engkwentro ang isang estudyante. Bakit kasama ng NPA? Oh, yun ang dapat itanong sa kanila. Dapat nga eh. At kung nandun yung estudyante, hindi man combatant, obstruction of justice or aiding and abetting yon. So kasama din. Bukod sa estudyante, isang mamamahayag din ang napatay sa engkwentro. Sa isang pahayag, sinabi ng Alter Media Network na nagduluksa sila sa pagkamatay ni RJ Nicole Ledesma, Regional Coordinator sa Negros Island, na isa ring writer at editor sa Paghimutad Negros. Mariin namang pinabulaanan ng Philippine Army ang mga paratang na may kalabisan sa nangyaring operasyon. Sinunod ng Philippine Army ang rules of engagement. Nirespeto natin yung human rights at international human rights law. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Sa Guatemala, malapit sa bunganga ng bulkan, ang grupo ng mga hiker nang bigla itong pumutok. At napatakbo nga agad ang mga hiker, lalo't makapal ang binugang usok ng Santiaguito Volcano. Wala naman po nasaktan. Ang naturang bulkan ay isa sa mga active volcano sa buong mundo. Halos sunod-sunod ang pagsabog nito at paglabas ng pyroclastic flow nitong mga nakaraang buwan. Balik TV5 ang master pagdating sa celebrity interviews na si OG Diaz. Dahil simula ngayong Sabado, kwentuhang kapupulutan ng inspirasyon ang ihahatid niya sa OG Diaz Inspires. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Walang filter, heartwarming,
at straight to the point. Mula nun, binabash ka na maramot ka, basta pagkain, matakaw ka raw, patay gutom ka. Balik TV5 na nga ang OG Showbiz Insider na si OG Diaz para ibahagi ang kanyang heart-to-heart talk sa mga paborito niyong personality sa OG Diaz Inspires. Yung ating mga panayam dito inspiring, inspirational para makapagbigay ng motivation sa mga kababayan natin na uubusan na ng pangarap, nawawala na ng pag-asa. At ito yung OG Diaz Inspires. So sisimulan namin ito sa pamamagitan ni Barbie Imperial, yung aking panayam kay Barbie Imperial, at kung paano niya itinaguyod yung kanyang pamilya. Bukod kay Barbie, naka-line up din sa OG Diaz Inspires sina Aga Bulak, Piolo Pascual, Bini Joanna at marami pang iba. Tutuwa ako dahil sa akin nila ipinagkakatiwala yung kwento ng buhay nila, yung mga hindi pa nauukil-kil sa mga press con, sa media con, doon nila sa akin nasasabi. So parang heart-to-heart talk din to. Kaya nagpapasalamat ako sa TV5, sa Kapatid Network, dahil pinagkatiwalaan nila ako at ang OG Diaz Inspires. Sa dami ng kanyang mga na-interview, may isa pa pala siyang dream na maka-heart-to-heart talk. Napakamasalimuot din ang buhay ni Miss Corina, no? At alam ko yung tapang na yon may lambot sa likod. Pero bago niya maigess si Corina, si Mama Ogs na muna ang bibisita kay Ate Corie sa face-to-face soon. Mapapanood ang OG Diaz Inspires this Saturday, 4:15 p.m. sa weekend trip ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, makakasama na natin mamaya ang isa sa mga bida ng My Best Friend Eman na si Shaina Magdayaw. Susunod, lalaki at kanyang dalawang anak minasaker sa loob ng kanilang bahay sa Zamboanga. Batang lalaki nakalunok ng 5 pisong barya. At Pinay tennis ace Alex Ayala muling namayagpag sa Madrid Open kontra sa Russian player. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hinarang ng Iran na ang 2 barkong dumaan sa Strait of Hormuz dahil sa paglabag umano sa maritime security. Matapos harangin, dinala ang mga barko sa isang Iranian territory para inspeksyonin. Kailangan daw muna nilang i-check ang mga dokumento nito. Lumalabas kasi na minamanipula umano ng 2 vessel ang maritime navigation systems. Samantala, hindi pa man napapaso ang 10 araw na ceasefire, inatake na ng Israel ang Lebanon. 5 ang nasawi dyan, kabilang ang isang journalist. Depensa ng Israel, tinarget lang nila ang isang sasakyang galing sa kuta ng militanteng grupo na Hezbollah. Pero ayon sa Lebanese Ministry of Health, pinuntirya talaga ng Israel ang isang shelter ng mga biktima. First time sa Frontline Pilipinas, makakasama natin para maghatid ng showbiz updates si My Best Friend Eman star Miss Shaina Magdayaw. Thank you, Johnny. 4 na araw na lang mga kapatid at mapapanood nyo na po ang mga inaabangang kapatid serye sa primetime. At ito na nga ang ka-back-to-back ng My Best Friend Eman, ang A Secret in Prague, na umani ng papure mula sa mga nakapanood ng advanced screening. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Full force ang fans sa advanced screening ng highly anticipated kapatid serye na A Secret in Prague.
Pos muna bilang Chiara Valtrovi at Mikoy Pinagpala, sina Andrea Brillantes at Enrique Hill dahil sila mismo excited mapanood ang first 3 episodes. Kasamang ilang super lucky fans, press at TV5 executives. Maraming salamat po dahil sinamahan niyo kami ngayong gabi. Sana po mag-enjoy lang kayo sa mapapanood ninyo. And ayun, tara, excited na ako eh. Patikim pa lang to. Maraming salamat at nakadalaw po kayo sa aming premiere night. At eto pa, hindi lang main characters ang present, kundi buong cast. Pagkatapos nga ng screening, umani ng papuri ang serye. Sabi ng content creator na si Jezreel Eli, isa ito sa pinakamagandang Pinoy series na napanood niya this year. Pinuri naman ng iba ang tandem ni na Ken at Blythe. Kwento ni TV5 President and CEO Guido Zabaliero, layon talaga ng TV5 na maghatid ng di-kalibreng programa sa mga kapatid. Hindi siya vision, more ambition na kailangan tuloy-tuloy that TV5 is able to entertain yung Filipino audience talaga di ba? And to give something different. Kaya nga ang Secret and Prague, tsaka yung Best Friend Eman, medyo iba siya from what the audience is used to seeing now, and we really aim to continue to diversify yung entertainment landscape. Bukod sa TV5, mapapanood na rin ang A Secret and Prague sa Netflix simula bukas. Hindi lang dapat ang kapatid audience ay nasa TV. And in the landscape now, we have to be able to deliver yung entertainment content sa mga audience natin sa iba't ibang screens. Abangan naman ang A Secret and Prague sa Free TV starting Monday, April 27, 8 p.m. pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, mga nakinuod sa isang race rally na bundol ng tumilapon na kotse. Ngayong tag-init, uso na naman ang sore eyes. Totoo bang mahahawa ka pag tinignan mo ang may sore eyes? At ito na ang inaabangan, ang music video para sa official soundtrack ng My Best Friend Eman. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasawi ang isang nanonood lang ng car racing sa Argentina matapos tamaan ng tumilapon na sasakyan. Sa Thailand naman, sa pulsa CCTV, ang kotseng paatras na ng araro. Narito ang Frontline Report. Nagulantang ang mga nasa tabing kalsada nang biglang umatras ang puting kotse sa Thailand. Sa kuha ng CCTV sa loob ng salon, nasa pool ang nakaparadang kotse. Kitang kasasakay lang ng driver nang bigla itong umatras at ng araro. Nagkataon pang may batang nasa stroller nung mangyari ang aksidente. Nasapul sa video kung paano siya nahagip at nasagip. Dinala sa ospital ang 5 sugatan na pawang mga turista. Inaresto naman ang babaeng driver. Base sa investigasyon, ilang oras bago ang insidente. Una nang nakabangga ng motorsiklo ang driver. Kukunin pa lang sana niya ang kanyang lisensya nang makadisgrasya na naman. Depensa niya, naka-handbrake naman ang sasakyan pero hindi niya sigurado kung naiwan niya sa reverse ang cambio nito. Hinihintay pa kung kakasuhan ng driver. Sa car racing naman sa Argentina, may driver na nawalan ng kontrol kaya ang kotse niya tumilapon sa mga nanonood. Agad-agad nagpulasa ng audience. Merong nabalian ng paa. 2 ang sugatan at may 1 namatay. Nagpaabot ng pakikiramay ang organizers ng karera sa pamilya ng biktima. Ligtas naman ang driver. Suspendido rin ang car racing sa lugar habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline. Faith Tobias, News 5.
Mga kapatid, ngayong tag-init, uso na naman ang sore eyes. Pero totoo nga kayang nakakahawa kapag nakipagtitigan sa taong may sore eyes. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mag-iisang linggo nang may sore eyes ang magkabilang mata ni Maria Flores. Namumula pa nga at nangingilid ang kanyang luha nang makausap namin siya. Ayun po, namumula pa rin. Minsan nga nilalagyan ko na ng yelo para mabawasan yung yung pangangati niya. Problema rin ang pagmumuta. Mahirap po lalo na po pagising sa umaga kasi hindi mo maidila talaga yung mata. Kailangan mo pa pumunta sa CR maghilamos. Ayon kay Flores, nagkahawaan sila sa kanilang lugar. Una raw nagka-sore eye sa kanilang kapitbahay. Pagkatapos ay nahawa ang kanyang mga anak at ngayon nga ay siya naman ang meron. Nagpatingin naman na sa doktor si Flores at niresetahan ng pampatak sa mata. Mga kapatid, isa ba kayo sa mga umiiwas ng tingin sa mga taong may sore eyes? Hindi totoong makukuha yan sa titigan lang. Ayon sa ophthalmologist na si Dr. Elise Hermar, sa direct contact nagkakahawaan, lalo na kapag nahawakan o nanghiram ng gamit na contaminated. Pagka naman po nag-outing, nag-excursion, pagka sa swimming po, meron po kayong kasama, let's say sa public pool na may sore eyes, syempre po, mako-contaminate na po yan, pwede pong mahawa yung mga ibang tao. Ito pa, hindi totoong gamot sa sore eyes ang breast milk at ihi. Nako, baka imbes na gumaling, mas lumala pa. Posibleng magdulot pa naman ng pagkabulag ang sore eyes kapag napabayaan, pero bihira lang naman itong mangyari. Ang mga cause is yung mga malala na bacteria kasi po yung harap ng mata, yung cornea, pwede po siyang mag-melt o matunaw, pumasok po yung dumi o yung bacteria po or fungus, pwede din po sa loob ng mata. Uso ang sore eyes lalo na kapag tag-init at paalala pa ni Doc manatiling malinis sa katawan at agad magpatingin sa doktor kung kinakailangan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Matagumpay ang simula ng kampanya ni tennis sensation Alex Ayala sa Madrid Open sa Spain matapos niyang isweep ang Russian player na si Anastasia Pavlyuchenkova. First set pa lang kinuha na agad ni Alex ang momentum ng laban. Dineretso niya ito hanggang second set kung saan nag-secure pa siya ng 3-1 lead. Ang final score, 6-3, 6-3. Aabante na si Ayala sa round 2 ng tournament bukas kung saan makakaharap niya ang world number 21 na si Elise Mertens ng Belgium. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Diego Dario. Susunod, batang lalaki nalunok ng bariyang o nakalunok ng bariyang 5 piso? At music video ng original soundtrack ng My Best Friend Eman, ilalabas na mamaya. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nalunok ng buo ng isang batang lalaki sa Lucena, Quezon ang 5 pisong barya. Sa x-ray ng 4 na taong gulang na lalaki, makikitang nakabara ang barya sa kanyang lalamunan. Dahil malaki ang barya, pahirapan ang pag-alis nito. Gumamit ng tubo ang doktor na ipinasok sa lalamunan ng bata para tuluyang mailabas ang barya. Dahil dehydrated na ang bata, kinailangan siyang lagyan ng suwero. Sa huli, ligtas ang paslit. Ayon sa magulang ng bata, nagpalipat-lipat sila ng ospital bago tuluyan nakahanap ng espesyalista. Hindi pa malinaw kung paano at bakit nalunok ng bata ang barya. Nauwi sa barangayan ang bogus na lechon paluwagan sa Isabela. Ang siste, magpapahulog daw ng hanggang 15,000 pesos ang mga biktima kapalit ng order na lechon. Pero pagdating ng araw ng bigayan ng order, abay biglang hindi mahagilap at puro palusot daw ang suspect. Isa sa mga pang-engganyo sa scam ang additional bilao na palabok kapag may early payment.
Kaya pati mga negosyanteng nag-aalaga ng baboy, naguyo. Sabi ng barangay, noong isang taon pa inireklamo ang suspect pero hindi ito humaharap sa kanila. Tinutugis na ngayon ang pasimuno ng Lechon Paluwagan. Emosyon, aksyon, inspirasyon. Lahat po yan ma-experience ninyo sa kapatid drama na My Best Friend Eman. At gaya nga ng matagal nyo ng tanong sa amin kung sino nga ba si Eman. Ito ang clue sa Frontline Report ni MJ Marfori. Tagos sa puso, bawat linya, bawat kataga. Gaya ng bawat eksena sa kapatid seryeng My Best Friend Eman. Ang official soundtrack ng serye na Jesus ang Aking Buhay ay words and music ni Father Arnel Aquino ng Society of Jesus. Ang version na ginamit sa serye, tinanghal naman ni The Clones Grand Finalist Roel Carino at M-Quest music artist Carmela Lorzano. Gaya nga ng sabi sa lyrics, kahit pa tayo tumalikod sa kanya, tatawagin at susuyuin tayo ni Jesus. Isang matibay na mensahe ng pananampalataya na siya ring tema ng My Best Friend Eman. At para sa mga nagtatanong ng, sino nga ba si Eman? Sabi ng isa sa mga writer ng serye na si BJ Lingan, ang Eman ay mula sa Emmanuel na ang ibig sabihin ay God with us. Kaya mga kapatid, malinaw na lahat, tayo ay may kanya-kanyang Eman sa ating buhay. At simula sa Lunes, April 27, gabi-gabi nating makakasama ang bago nating best friend sa prime time. Abangan ang My Best Friend Eman na pagbibidahan ni na JM de Guzman, siya Ina Magdayaw, Sid Lucero at Miss Ay de las Alas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, My Best Friend Eman star, siya Ina Magdayaw. Siya Ina sa pagbisita sa amin. At syempre, Johnny, thank you rin. O, kamusta pagiging newscaster? Nako, kuya. Pwede na ba? Pwede po ba? Pasado po ba? Pwede. Well, thank you for having me. Thank you for coming, Johnny. Mag-ingat-ingat ka, ha? Huwag ka mag-alala. Naku, kailangan ko pang galingan. Hindi, pero at least, di ba, you're here and thank you also, di ba? Thank you for having me. Doon muna tayo sa iyong character na si Ruth. Yes, ate. Kamusta ba si Ruth? Si Ruth ay, epitome yata ng lahat ng paghihirap nating lahat na Pilipino. Actually, hindi lang sa bansa natin, sa buong mundo. But I'm pretty sure makaka-relate ang mga viewers dahil ako mismo nakaka-relate ako sa kanya bilang tao. Pero sana hindi lang kayo makarelate sa pain ni Ruth. Sana ma-inspire din kayo because si Ruth kahit gaano kahirap ang buhay, hindi siya tumigil lumaban para sa sarili niya, sa pamilya niya, at sa pananampalataya niya. Na kailangan natin. Yes, napapanahon talaga to. Strong woman ka pala dito. Maraming mga karelate dyan sa mga mommies, sa mga ano talaga. Oo naman. Pero ako tanong ko siya, Ina, no? Kasi recently, si JM de Guzman, shinare niya na naiyak siya nung nalaman niya yung concept ng My Best Friend Eman. Ikaw ba, nung in-offer sa'yo yung project na yun, ano yung initial na reaction mo and what was your realization that time? Well, I consider this my answered prayer. Kasi lumaki na ako sa harapan ninyo doing mga family dramas, family movies, and teleseries. Tapos parang natigil. And so at the back of my mind, parang sabi ko, sana mabigyan din ako ng material na kagaya ng mga ginagawa ko nung kabataan ko. But you know, this is a full circle moment for me. Kasi before, sa mga ganitong material, I was the little girl in the story. Ngayon, isa na akong nanay sa teleserye. So for me, it's a very beautiful material na napayes ako agad. Hindi ko mapapalagpas itong material na to. And so I would like to thank TV5, of course, for giving us this opportunity for producing something like this and Numinous Productions and Spring Films.
excited na tayo, no? Oo, ay talagang ang tagal naman naming hinihintay. Ang daming katanungan. At katulad nga ng sinabi ko, yung mga feedback na nakuha natin doon sa mga advanced screening, talagang maraming nakarelate at napapanahon sa ganitong sa ganitong estado ng buhay natin lahat ngayon. Madaming pagsubok. At sila ang makakasama natin gabi-gabi. Yes, malapit gabi-gabi. Sa April 27 na po yan. 4 na tulog na lang po at mapapanood nyo na po ang back-to-back na primetime premiere ng A Secret in Prague at syempre ang My Best Friend Eman. Simula po Lunes, gabi-gabi nyo pong tutukan ang kwento ni na Ruth at Mateo at sabay-sabay natin kilalanin kung sino nga ba si Eman? Sino nga ba? Sino nga ba? Sino nga ba? Yun po ang malalaman ninyo pag nanood po kayo. Ang Eman ng buhay po nating lahat. At syempre mamaya po mapapanood nyo na rin ang music video ng aming official soundtrack na Jesus ng Aking Buhay, performed by Ruel Carino at Carmela Lorzano. Kayla, again, good luck. Thank you, Kuya. Luck sa inyong Good lahat. luck and congratulations na in advance. Good Yes. feedback din talaga. Salamat, salamat. Ayan. Direk Jerome! Natuwa ako kay Direk Directed Jerome. by, of course, Derek Cabrido and Jerome Poboca. At si Ay nandyan, di ba? Yes, marami po kaming kasama dito. Kasama si Mama Ay dito, ang aking mama, na sa tanging ina, Oo. Tito Michael de Mesa. At marami pa po kaming mga special guests. Yun po ang dapat ninyong abangan. O, abangan nyo kami ulit sa bukas. Bukas O, pa. yun. Parang gusto mo na mag-Lunes. Parang gusto ko na manood kasi ng Eman. Oh, gusto niya na mag-Lunes eh. Oh, may Biyernes pa tayo. Meron pa tayo bukas. So, bukas po yan sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.